Sa isang baryong payak at tahimik, may isang lalaking sagana sa ani, ngunit salat sa puso. Habang ang iba'y nagtutulungan upang mabuhay, siya na may nag-iipon, hindi lamang ng yaman, kundi ng pader sa pagitan niya at ng kapwa. Ito ang kwento ni Mang Lando, isang lalaking maraming naani, ngunit kaunti ang naibahagi. Si Mang Lando, 61 taong gulang, ay may pinakamalaking bodega ng palay sa barangay Mapayapa. Taon-taon, laging puno ang kanyang imbakan. Ngunit kahit isang dakot ng bigas, bihira niyang ipamigay. "Pinaghirapan ko to, hindi ko kasalanan kung nagutom kayo," madalas niyang sabihin. Kapag may lumalapit na kapitbahay para umutang ng bigas o binhi, agad siyang umiiling, ni hindi siya tumitingin sa mata. Isang dapit hapon, may isang inang may kargang sanggol ang kumatok sa bodega ni Mang Lando. Mang Lando, kahit kalahating sako lang po. May sakit ang anak ko. Wala po kaming makain. Hindi kita responsibilidad. Kung gusto mong mabuhay, magtrabaho ka. At sa harap ng umiiyak na bata, isinara niya ang pinto ng bodega. Lumipas ang mga araw. Habang ang buong baryo ay naghahati-hati sa kakaunting ani, si Mang Lando ay nag-iisa sa kanyang malaking bahay. Sa gabi, tila may naririnig siyang mga bulong. Marami kang bigas, pero bakit gutom ka pa rin? Hindi siya makatulog. Kahit puno ang kanyang mesa, walang lasa ang pagkain. Ang kanyang mga kamay ay puno, ngunit ang dibdib ay mabigat. Isang gabi, dumating ang malakas na ulan. Hindi pangkaraniwan, hindi huminto. Bumaha ang buong baryo. Nalubog ang mga taniman. At ang pinakamalaking bodega, ang kay Mang Lando, ay unti-unting pinasok ng tubig. Sinubukan niyang iligtas ang mga sako, ngunit huli na. Nabasa, nabulok, nasayang. At sa unang pagkakataon, siya ang humingi ng tulong. Lumapit siya sa mga kapitbahay, ngunit isa-isang nagsara ang pinto. "Pasensya na po, Mang Lando. Sapat lang po ito para sa amin." Sa bawat pagtanggi, tila may pumutol sa kanyang lakas. Doon niya naranasan ang pakiramdam ng walang mahingihan. Isang umaga, nakita niya ang parehong inang itinaboy niya noon. May dala itong maliit na mangkok ng lugaw. "Hindi po ito marami, pero gusto ko po kayong tulungan." Hindi napigilan ni Mang Lando ang kanyang luha. Unang beses siyang umiyak, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa hiya. Mula noon, nagbago si Mang Lando. Tuwing may ani, may nakalaang bahagi para sa baryo. Tuwing may bagyo, una siyang nagbubukas ng pinto. Hindi na siya ang pinakamayaman sa palay, pero siya ang pinakamayaman sa tiwala at pagmamahal. Ang yaman na itinago ay madaling mawala, ngunit ang yaman na ibinahagi ay bumabalik ng mas sagana.